Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang iyong tagapag-ulat, Ginoong Jobin P. Aler, at sa ating profesor na si Ginang Rosario Eresma. Ito po ay ang asignaturang Filipino 208 sa taong panuruan 2020-2021. Nang aking topic po ay ang pagtuturo ng Filipino sa binagong kurikulum. Narito ang mga layunin. Una, napalalawak ang kaalaman sa binagong kurikulum tungo sa pagtamo ng layunin sa pagtuturo ng Filipino sa iba't ibang antas ng pag-aaral. Sunod, natatalakay at nasusuri ang iba't ibang estratehiya, pagdulog na nakapaloob sa binagong kurikulum sa iba't ibang antas ng pagtuturo ng Filipino. Nalalaman din ang kalagayan ng nakaraan at kasalukuyang kalagayan ng pagtuturo ng Filipino sa batayang edukasyon. Nabibigyan din ng halaga ang kurikulum ng batayang edukasyon ng 2002 sa mga naisin nitong mapaunlad ang pagtuturo ng Filipino sa iba't ibang antas. Ang mga kasanayang pangwika sa pagtatamo ng kasanayang akademik. Ito ay pinangunahan ng kagawaran ng edukasyon, ang pagre-restruktura ng kurikulum sa batayang edukasyon dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Higit na magiging malikhain o inobatibo sa interdisciplinary ang mga guro sa kanilang estratiya sa pagtuturo. Higit din na mahamon ang mga mag-aral na makapag-isip ng kritikal upang mahikayat silang masikap na matamo ang kanilang interes o pangarap sa buhay. Interactive ang pinaka-ideal na proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Magkakaroon din ng reciprocal na interaksyon ang mga guro at mga mag-aaral sa iba't ibang disiplina sa mga gagamiting kagamitang paturo at multimedia sources. Kasangkapan ng wikang Filipino sa pakikipagkomunikasyong sosyal at interpersonal at ito'y bihikulo sa pagtuturo ng mga disiplinang itinuturo sa Filipino. Sa ginawang pag-review ng DepEd sa dating kurikulum sa Filipino, lumitaw ang mga sumusunod na obserbasyon. Paulit-ulit lamang ang estrukturang gramatikal na itinuturo mula elementarya hanggang tersyarya. Hindi pang linguistika ang pagsusuri at pag-aanalisang ginagawa. Hindi rin maihanda ang mga mag-aaral tungo sa pagpapalawak ng kaalamang kailangan sa pag-aaral sa kolehiyo. Hindi lubusang nalilinang ang apat na komponent ng kasanayang komunikatibo. Unang kasanayan ay ang kaalamang gramatikal. Ayon kina Canail at Swain, ito ay ang pang-unawa at paggamit sa kasanayan sa punolohiya, morpolohiya, syntax, gayon din sa mga tuntuning ortografiya. Pangalawa ay ang kaalamang diskursal. Ito ay tumutuon hindi sa interpretasyon ng mga individual na pangungusap, kundi sa koneksyon ng magkakasunod na mga pangungusap tungo sa isang makabuluhang kabuuan. Pangatlo ay ang kaalamang strategic. Ang kakayang ito ay nagsasabi na walang perpektong kaalaman ang nagsasalita sa kanyang wika at nagkakamali minsan ng hindi man nag-aalala. At ang pang-apat ay ang kaalamang sosyolinguistiko. Kapag sinabing sosyolik, ibig sabihin ito ay isang partikular na pangkat. Ang kakayahang sosyolinguistiko ay ang pagsasaalang-alang ng isang tao sa ugnayan niya sa mga kausap, ang impormasyon pinag-uusapan at ang lugar ng kanilang pinag-uusapan. Ang ugnayan ng wika sa lipunan ng may naaangkop na panlipunang pagpapakahulugan para sa isang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. Hindi wastong natatalakay ang panitikan bilang isang disiplina. Hindi rin halos na pagtutuunan ng pansin ang paglinang sa mga kasanayan at kaalaman sa maunawang pagbasa at malikhaing pagsulat. Hindi rin lubusang nakatutulong upang matutuhan ang mga mag-aral ang iba pang subject na ginagamitan ng Filipino bilang wikang panturo at nananatiling napakababa ang score sa INSAT.
na may kabuang 64% sa loob ng 3 taon. Napagpasyahang magkaroon ng pag-refocus sa kurikulum ng Filipino sa Batayang Framework. Una, nilinaw na ang pangunahing mitiin sa pagtuturo ng Filipino ay ang makalinang ng mag-aral na pangkomunikasyon. Ito ay ang gramatikal, diskursal, strategic at sosyolinguistiko. Tiniyak din na ang description ng Filipino bilang isang subject. Bilang pantulong na subject sa elementarya, bibigyan ng diin ang paglinang ng 4 na kasanayang makro at kaisipang Pilipino. Sa level 1 to 3, i-develop ito sa mga komunikasyong situasyonal sa tulong ng iba't ibang autentikong material. Samantala ang level 4 to 6 naman, lilinang sa paggamit ng Filipino sa malikhain at kritikal na pag-iisip. Sa level ng sekundarya, makikilala bilang Filipino sa eskularing pakikipagtalastasan. Sa unang 2 taon, ang focus ay gramatika at pagbasa. Samantala sa huling 2 taon naman ay ang panunuring pampanitikan. May bubuod sa mga sumusunod na katangian ng pagtuturo ng Filipino ayon sa binagong kurikulum. Dahil tayo po ngayon ay nasa kurikulum na K-12, una, may integrasyon ng 4 na makrong kasanayang pangkomunikasyon at mga kasanayan sa pag-aaral. Pangalawa, or letter B, pinalalawak o pinayayaman sa pamamagitan ng integrasyon ng bokabularyo o ang tinatawag na paghahawi sa mga balakid. Dito binibigyang kahulugan ang mga salita na minsan ay hindi popular sa mga bata o yung parang bagong napapakinggang mga salita pa lamang nila. Mayroon ding mga pagpapalaga o values at mga kompetensi mula sa agham panlipunan at iba pang lawak ng makabayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang iyong tagapag-ulat, Ginoong Jobin P. Aler, at sa ating profesor na si Ginang Rosario Eresma. Ito po ay ang asignaturang Filipino 208 sa taong panuruan 2020-2021. Nang aking topic po ay ang pagtuturo ng Filipino sa binagong kurikulum. Letter F, humahamon sa mga mag-aaral upang mapag-isip ng kritikal at malikhain sa target na wika. Sa letter G, binibigyang diin ang aktibasyon at integrasyon ng dating kaalaman, ginagamit ng mga alternatibong paraang ebalwasyon, cooperative, kolaboratibong pagkatuto, scaffolding at paglinang ng mga estratehiya sa pag-aaral. At ang panghuli naman, hinihikayat ang mga mag-aaral na magkaroon ng kontrol sa disenyo ng pagkatuto at pag-uorganisa. Yun lamang po at maraming salamat po sa pakikinig.